ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Pero si Congressman Kiko Barzaga, kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Sa bayan! Ladies and gentlemen, Sara Barzaga! Ang pusa, wala sa Forbes Park! Nandito! Sara Barzaga! Nandito na ang ating idolo, Congressman Kiko Barzaga! I love you, Congressman! Okay, mamaya mapapakinggan nyo si Congressman Kiko. Magpapahinga lang sandali, ha? Kung Kiko, mukhang naisyuhan mo si John Vic Rimulya. Pinaghandaan ka nung loko-loko. Naisahan mo ang mga ulol na tarantado! Wala sa Forbes Park! Naisahan sila! Nag-aabang doon! Nandito si Congressman Kiko Barzaga! Napakatalino talaga ni Kiko dahil naisahan niya si John Vic Rimulya. Hey! Si John Vic ngayon ay naroon sa Forbes Park. Hinahantay niya doon si Kong Kiko. Si Kong Kiko nandito na. Ah, alam nyo bakit? Matalino talaga ang matching! Naisahan din! O, di ba? Oh, naniwala na kayo. Kiko yung doon. Hindi lang ko namin sinabi sa inyo, yung Forbes Park, Kikoy! Lang yun! Para pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yon, Kikoy. Kaya yung mga nagsasabi sa social media, bakit hindi kayo pumunta sa Forbes Park? Kikoy nga yun eh. Okay. Babalik na muna ang ating kasamahan na si Lisa Moore. Okay! Ang sakit sa bangs, John Vic! Uy, parang bigla akong naging babae today! Oh my God, akala ko ba? That's not so fair! Akin lang si But anyway, I was just so starstruck kasi imagine ha, a 27 years old Gen Z, right? Working in the Congress, surrounded by the crocodiles, pero malakas ang loob. Right? Samantalang maraming Pilipino, negosyante, private individuals, yung mga taong may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumuboses. So let's take an inspiration from Congressman Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Marcos, resign! Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataas-taasang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yan lahat. They're so famous for being so magnanakaw from the Congress to the Senate, from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan
ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayo maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Mi amor patria Pilipinas! Kami ang mga Filipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan at ipagtanggol ang buhay, ang bukas at pangarap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng batas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko. Lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Dahil trabaho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Mag-special shout out tayo. Boyeng Rimulya. Putang ina mo ka. Ang banal ng pangalan mo. Pero asal demonyo ka. Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero kinota mo ba? Mahihiya maging si Satanas sa'yo. You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam ko, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manufacture of troll farms to manipulate public opinions, hindi namamatay ang mga rally. Dahil ang mga Filipino ay hindi bobo! Maalam kami sa YouTube University, mga putang ina nyong lahat. At ito ang tandaan nyo. Yes! Tonight, ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls, dahil kukunti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment of the Republic, of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that it will not die very soon. And one day, those fucking rage of the abused Filipino people will call upon you at siguruhin nyo na lahat, pati pusa at aso nyo, isasakay nyo sa private plane nyo, mga putang ina kayo. Mamatay na silang lahat, mga putang ina! Maraming salamat po, kapatid na Amor. Ayan, napakinggan nyo kung gaano niya pagtanggol ang inang bayan. Walang takot na lumalaban para sa bayan.
Pero itong aming susunod, May pahabol pa. May nakalimutan ako. Ah! Eto! Ano to? Tuturuan ko kayo kung paano kumanta. Oh! Ah! It's a marching song. Hindi nyo lang binabasa in between the lines. But if you try to read between the real lyrics, you will know that this is a marching song. I forgot the song. I mental block. Let me see. What was it again? No, it's not meow, 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 meow. Maghintay kayong lahat! Naghihintay nga kayo pa kailan bumaba si Marcos? Maghintay ka. Have a little patience. Okay? Maganda po ang boses ko, kaya kong punuin ang pinakamalaking concert ground dito sa Manila. Mga oto-oto! Just kidding. Wait lang. Kinakabahan ako kasi alam ko pangit ang boses ko. But I just want to take this special opportunity to allow you guys to hear my angelic voice, okay? So just please bear with me for just a couple of minutes here. Where is it? Okay. Kami ay apoy na hindi mamatay, habang ng matapang, sabay-sabay, sigaw ng bayan, lumaban na. Mga Marcos, durugin na. One more time. Kami ay apoy na hindi mamatay, habang ng matapang, sabay-sabay, sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Thank you. Alapakan po natin! Miss Amor Patrio! Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng Amor Patrio? Ang ibig sabihin ay love of country. Pagmamahal sa bayan. Sa bansa. Handa ka na ba sa susunod? Sino ba to? Naku, Ako. parang nasa na siya. Itong batang ito ay napakatapang din. Chelsea na naman! Yes. Sigurado ka, hindi si Meow 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 to. Hindi, mamaya pa. Okay. Sino? Hindi marinig. Sino? Isang malakas pa. Sino? Ater! Alam nyo, itong batang ito, sabi niya nga, maubos lang ang papel nyo sa kakasumpi na sa akin. Hindi pa rin siya titigil. Huwag na natin patagalin, partner! At tawagin na natin! Walang iba! Kung hindi, si Kuya! Pai! Yan, wala na akong test. Huwag kang nawawala ang mic ka. Mahirap pala pag huli ka magsalita kasi amoy ng mic lang ang nakukuha mo. So, ayan! Buhay pa ba kayo? Handa na ba kayo? May lighter na ba ang lahat? Para sa candle lighting, baka mamaya masupinan naman ako. No? Paglabas ko sa CIDJ, tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalang ka ng subpina? Sabi ko dun sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin niya ako kung hindi ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya data alam na siya yung dahilan kung bakit ako pinasubpina. Ngayon, kaya tayo naririto
dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Sa sobrang lala, kung naalala niyo nung September 21 na rally doon sa Luneta, mayroong isang babae na nagtataas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Malala pala itong mga congressman na ito. Pati pambili natin ng tawas, kinukuha nila. Ninanako nila. Pati tuloy mga kababayan natin na nangingitim na ang kilikili, parang binayuan ng kape. Malala ang nakawan dito sa ating bansa. Ngayon, ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, di puta, di bobo, di putang ina mo, bobo at gago, si Claire Castro. Saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo ng Bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano na yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mamayang listahan. Gago ang Malacanang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya nangangampanya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon na upo ang Bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba? Baka kaya natin siya na kumakain ng cookie, no? Noong sona niya, ano ang sabi ng Bangag dating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Pinanggal ng barko? Oo, nabaliw ka lang nung sinabi mo yun. Pangalawang sona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangag itong Pangulo natin. Pinatubigan nyo tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resolbahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule eh. Buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buwang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Chaldico, Martin Romualdez, BBM, lahat pa na nasa administrasyon ito, utak hipon. Bakit? Alam mo kung bakit ko sinabing utak hipon? Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang patiwalain ang tama't mali. Tama! Sino ang top 1 na utak hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha. Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras. Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas.
Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito dahil inyo tain ang pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, sa mga bangag. No? Huwag na daw tayo mag-alala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron din araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-count kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit. Tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, di puta, di bobo, di gago. Yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood ka Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para dyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa'yo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kayang ilusolve ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lubog na sa baang Pilipinas. Ano ka, San Miguel? Sa ang daming pwede mong pagkunan ng advice, patay pa na tatay mong magnanako rin. No? Ano kayo, si San Miguel? Na pag nakalistro, si San Miguel ang panalo. Pag ginanon mo, sinong panalo? Si Satanas. Hindi na daw sumusunod sa schedule ang Lin Bagyo. Kumukuha pa siya ng advice sa tatay niya. Puro palpak ang plano niya. Dapat Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Tama! Sinusuka ka ng Pilipino. Tama! Mas nauna pa akong pinadala ng supina kaysa kay Martin Romualdez. Alam niyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan ang supina. Bakit yung nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon? Na-mention na masyado si John Lico, Martin Romualdez, bakit hindi makulong? Kasi nga kasabwat. Kasi tayo, mahirap. Sila, mga butete. Kaya yung mga baryado sa bulsa nyo, ingatan nyo. Baka pati yan, nakawin nila. Nakikita niyo yung mga barko? Araw-gabi nandyan sa dagat pero hindi lumulubog. Bakit? Kasi kapitan lang ang meron, walang congressman. Tayo nasa city, binabaha. Kasi ang daming congressman na buhaya. Isa pa yan si Jela Alonte. Sino nakakilala kay Jela Alonte? Jela Alonte na yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin, wala akong utang na loob sa Pilipino. Gaga! Gago ka, gaga ka pa! Paano mo nasisikmura na sabihin na wala kang utang na loob sa mga Pilipino? Yang pambili mo ng napkin, yang pambili mo ng bra, panty, pati pagkain mo, pati bahay mo, pera at pawis ng bawat Pilipino.
yang sinasahod sa inyo, tatay mo, pamilya mo, na pinagmamalaki mo na sa political dynasty ka, pera ng taong bayan yan. Tama. Tapos sasabihin nyo, wala kang utang na loob? Kaya sa lahat ng anak niyang kontraktor, politiko, at lahat ng nakinabang sa flood control project, gago, tanga, inutil. Tama. Napakakapal ng mukha ninyo. Nasubukan niyo ba magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Nasubukan niyo ba magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan niyo ba mag-araro? Nasubukan niyo ba mamasada ng jeep para may pang-aral ang anak? Para may panggastos ang anak? Para may pakain ng pamilya? Hindi. Nasubukan ba ng mga anak nila yung gaya ng ginagawa natin? Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Marsada! Palakpakan naman po! Handa na ba kayo? Handa na! Alam mo kung saan tayo pupunta? Saan? Our nice gate, Tasmaninas Village. Let's go! Let's go! Yung makakapunta ng Dasmariñas Village, doon na tayo magkikita-kita. Sa Ang Dasmariñas diskarte